Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nito si Moira. At biglaan naman na nakontak dito ni Lynette ang kanyang anak na si Annalyn. Kaya naman mas pipiliin dito ni Annalyn na mailigtas ang kanyang ama dahil ito lang ang kaisa-isahang tao na nagmamahal nga sa kanya. At naisip dito ni Annalyn ang mga ginagawa ni Moira sa kanya. Ngunit sinabi dito ni Annalyn na si Zoe na lamang ang gagawa dahil kaina naman niya ito. Dahil nga sa sakit dito ni Doc Lindon at hindi siya makakaopera dahil nanginginig ang kanya kamay. Kaya agad itong sinabi na si Annalyn nga daw ang gagawa. Ngunit kinakabahan itong si Annalyn at hindi niya kaya dahil dito ay nanganganib nga itong si Moira. Ang pagkakaalam kasi dito ni Nurse Ivan ay wala na nga itong si Moira dahil nakita ito sa dalawa niyang mata na umiiyak nga itong si Zoe. Agad na binalikan nga nila at sinabi nga dito na wala na nga daw ito, kaya naman nagiiyakan ang lahat at pati na rin si Nurse Karen. Hanggang sa dumating nga ang rescuer at agad naman nakuha nila itong si Doc Luke. Naligtas naman ang babae na kasama dito ni Doc Luke. Ngunit delikado nga itong si Doc Luke dahil nadaganan ang kanya mga paa. Samantalang sa Apex naman kung saan ay maraming ngang mga sugatan ang sumugo doon. At mayroon naman silang inaasikaso itong si Doc Ray. At hanggang sa nakontak na nga dito ni Doc Yola at ni Doc Joanne itong si Nurse Karen. At nabalitaan nga na grabe ang nangyaring pagyanig at lindol doon sa kanilang kinaroroonan. Ngunit sinabi nga dito ni Nurse Karen na na-stranded nga at nasa loob pa ng building itong si Annalyn at Zoe at hindi pa ito nakikita sa labas. Samantalang sa labasan naman kung saan ay nataranta pa rin sila ni Moira, ni Giselle at ni Aling Susan hanggang sa dumating nga itong si Regan at si Harry at si Miko. At gusto nga nilang pasukin ang loob ng gusali upang mailigtas itong si Annalyn. Ngunit pinigilan naman dito ni Giselle dahil napakadelikado nga daw sa loob. Ngunit hindi mapakali itong si Harry na hindi niya makita itong si Annalyn. Samantalang doon naman sa kinaroroonan ni RJ ay patuloy pa rin na dumudugo ang kanyang likod dahil sa bubog na tumusok sa kanya. At hindi nga alam dito ni Lynette kung saan siya makakahingi ng tulong. Hanggang sa sinabi nga dito ni RJ na nauuhaw nga daw ito at gusto nga nitong uminom ng tubig. At naghanap naman agad itong si Lynette ng maiinom, ngunit ayaw nga dito ni RJ dahil madumi nga daw ito. Ngunit wala ng choice itong si RJ kundi ang inumin niya dahil nga mauubusan siya dito ng tubig. Samantalang nagmamakaawa naman itong si Joy dito kay Aling Susan na tulungan siya dahil nadaganan rin ito at sugatan. Ngunit muling naalala dito ni Aling Susan ang mga pinagagawa dito ni Joy sa kanya na pinagkamalan pa siyang magnanakaw. Kaya kahit anong gawing pagmamakaawa dito ni Joy ay hindi niya ito tinulungan. Bagkus ay iniwan niya ito at tinalikuran. Kaya naman na-realize din dito ni Joy na mali nga na hinuhusgahan niya itong si Aling Susan. At ngayon ay kailangan niya ng tulong ay hindi siya matulungan. Samantalang
Nakalabas na nga ang iba pang mga tao na sugatan, ngunit naiwan pa rin ang mga bata sa loob at pati na rin itong si Annalyn at si Doc Lendon. Matutuloy ka nga ba ang operasyon dito ni Annalyn dito kay Moira? Dahil nga sa posibilidad na mangyari na posibleng mawawala ito. Kaya dito na ang ating aabangan bukas, dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyo.